Yun, magandang araw sa ating mga kalamig. Nandito ulit tayo sa All About Aircon para mag-review ng iba't ibang brand ng aircon. At syempre, magbigay tayo ng mga aircon tips and advice para sa mga customer natin. Ano ba yung mga tanong natin ngayon na nandyan, na nakasalang? Tignan natin. May isang nagtanong na kalamig natin, tama ba daw na tumingin sa website o sa Google ng mga aircon capacity o aircon sizes? Pwede ba nating pagbasihan yon tulad ng mga ipapakita natin dito sa screen natin? Okay lang ba na bumase dyan? Ito pang isa, no? Tingnan natin to. Yan, tingnan nyo yung mga nasa screen. So, okay ba na pagbasihan natin yan? So, ang tanong, tama ba ito? Susundin ba natin yan? Ang sagot natin dyan, tama naman po yan. Kasi yan po yung mga sinukat po ng different brands ng air conditioning na ibinibigay nila sa mga customer nila. Pero, please take note lang sa mga customer natin, may naka-indicate dyan na ito is based on the bare unit or based on the unloaded space. Ibig sabihin, area lang po ang pinagbasihan yan. No? Yung mga sukat na nakikita nyo dyan sa chart, no? Area lang po yan. Pero, hindi pa naka-indicate dyan yung mga other heat factors or heat sources. Tulad ng mga init ng appliances, init ng tao, ilang bang tao sila nandun. Tapos, yung mga other heat sources, di ba? Tapos, yung mga bintana. Yun po yung mga tinitignan natin doon para makapagbigay tayo ng tamang sizes o capacity ng air conditioning. So, ang tama muna talaga is magpa-aircon survey tayo doon sa mga dealer, installer, or sa mga bibilan natin ng aircon para malaman natin yung mga tama talagang capacity na angkop doon sa area natin. Hindi lang naman basta heat load ang kinukompute doon. Kinukompute din kasi diyan kung tulad nung electrical side, kunwari, hindi kayo magpa-aircon survey, ang nabili nyo palang aircon is ibang spec, sabihin natin pang 380 volts pala siya, hindi pala siya pang 220 volts. O baka naman na nabili nyo 3-piece pala, single piece lang po yung power supply niyo. So may mga ganun po. And then isa rin po sa mga sinosurvey po natin is kung accessible ba yung outdoor unit natin tsaka yung indoor unit na paglalagyan. Ibig sabihin, doon ba sa outdoor unit, safe ba na after i-install yan, may maintenance ba natin yan? So yun po yung mga tinitignan natin. Tapos, ito ba, matibay ba yung paglalagyan ng outdoor unit na kahit anong lindol dyan, hindi naman siya basta-basta malalaglag yung outdoor unit natin. So, chine-check din po yan. Tapos, syempre, kung magkano yung gagastusin natin pag nag-conduct na po ng installation. So, kasama din po, mamaya, bumili kayo ng aircon, magpa-install kayo sa araw na yun, nagulat kayo. Yung copper tube mo pala na gagamitin sobrang haba. Lagpas na po dun sa specific na libre nung dealer o installer na mag-i-install ng aircon. Ibig sabihin, magugulat ka sa magagastos. Kala mo, yun na yun, yung pala may additional materials ka pa palang gagastusin. So yun, kaya mas maganda po, mag-conduct po talaga ng aircon survey muna. Panghuli natin, yung susukatin din doon, syempre, yung init ng mga appliances, kung ilang appliances, ilang ilaw na nandyan. Tapos, syempre, yung square meter ng area natin, susukatin din yan, tamang pagsukat. Tapos, yung check din natin yung occupancy, kung ilang bang tao ang maximum na nandyan na pumupunta dyan sa area. No, kailangan natin makompute yan, ilang bilang ng bintana at other heat factors na nandun. Kunwari, ano bang ginamit na material dun sa wall mo? Baka naman salaming. So, iba yung absorb ng init niya kaysa dun sa mga semento. Baka naman laging tutok talaga yung araw dun sa area na yon. May additional din po tayo dun o meron ding additional heat factors po na nangyayari dun sa area nyo. Kaya best pa rin talaga, best advice is to have an aircon survey. Yun lang mga kalamig. Just follow sa aming YouTube, sa Facebook and TikTok account namin. Kung gusto nyo po ng mga aircon tips and advice, follow us and God bless sa inyo mga kalamig.